Kung nandito ka sa terrace, tanaw mo ang mga magagandang tanawin dito sa aming baryo. Bago ang lahat, pasyalan muna natin ang aming baryo o village. Dito sa amin, bali ang tawag nila dito ay Little Baguio. Dahil lang mga lupa rito sa amin ay pataas, pababa. Kaya maganda kung mapasyalan mo, kaya lang wala tayong panahon, kaya dito na lang sa bungad tayo. So dito, ganito ang aming baryo. Yan, tag-ulan kasi ngayon, buwan ng July. Katapusan ng July ito at linggo, kaya kakaunti ang mga tao. Busy sila sa pagtatanim ng palay. At ngayon ay linggo, nasa kapilya sila, chapel. Dito pala sa amin ay dalawang aming kapilya dito, mga isang Catholic at Pentecost. Ayan, punta tayo sa doon sa may bungad. Dito, bali sentro dito, mga crossing papuntang ibang baryo at dito rin sa sentro. So yun, puntahan natin sa bukid. Doon mas magandang tanawin doon. So ganito kasi rito, kasi tag-ulan. Ito ang kapilya ng Pentecost. Ito naman ang bukid sa amin. Medyo malawak ito. Pero may irigasyon siya, kaya lang naghihintay ng ulan. Pag wala pang ulan, walang bukal, walang tubig. Kailangan may butas ka sa lupa para doon ka kukuha ng tubig pag summer na. Ito yung maganda sa amin, lahat ng tao ay magkakilala, magkakamag-anak. Yan, kaya masaya sa amin dito sa probinsya. Ngayon ay kalakasan ng pagtatanim ng palay kasi katapusan ng July. Kaya yun, bising-bising mga tao rito. Kahit linggo ay tira pa rin. Pansin nyo, dyan ay mga kabundukan yan. Sa kabila niyan ay abrana dyan sa kabila. Pero may daanan na dyan na bagong gawa na kalsada papunta doon. Dahil kay Pangulong Duterte noon. Ito yan. Ito ang kabukiran dito sa amin. Kalakasan nila na magtanim ng palay kasi July ito, buwan ng July. Kaya busy ang mga tao rito. Ang maganda dito yan, may tambayan dito. Kaya maraming nagtatambay. Dito naman sa bahay ng aking mga magulang, may kunting salo-salo. Kaya nagtipon kami. At kainan, inuman, ganyan lang ang buhay. Dito ngayon ay araw ng aking pasasalamat dahil pabisan ko yung bahay namin.
Siya nga pala, kung napapansin nyo na ibang salita namin, kami kasi rito ay tribo ng Igorot, kaya ay Tingjan. Ayan. So, iba-ibang salita namin. Kami ay Torogi, kung tawagin. Shout out sa mga Igorot. Matago-tago sobain. Ito ang aking bahay. Kahit hindi pa tapos, papabisan ko na kasi nandyan na kami. Diyan kami dumiritso. Kaya lang wala nang mga matatanda na magaling ang tawag doon, sapo. Seremonya, kaya lang wala nang matatanda. Kaya si pastor na lang ang kinausap namin na siyang mag-pray. Baka sinasabi niyong mayabang si Manong Lakay, ay naku po, hindi po. Ay gusto ko lang po ibahagi ang aking naipundar. Bahala na kayo kung anong inisip nyo. Ako po ay isang OFW. Kaya ito, tuwang-tuwa ako sa nakikita kong pinaghirapan naming mag-asawa. Talagang mahirap magpatayo ng bahay kung ganito kalaki. Mayaman kasi ako sa anak, kaya malaki ang pinagawa ko. Sa kapwa kong OFW, mas maganda kung may sarili tayong bahay. Bali, pinabakod ko ito at pinatabunan ng lupa kasi hindi pantay ang lupa rito. Pababa. So, ito na po sila na tiles ng ating mga kaibigan. Dinunan nila dito sa may entrata at sa living room. Dito naman yung hagdan pataas. So, ito na. Tapos ng pag-tiles nila. Ito na yung salas natin. Tapos dito naman yung papuntang hagdan na papunta sa taas. Ito naman yung master bedroom. May sarili na siyang banyo. Kaya maganda siya. Tabang-tabang naman ang laki ng kwarto.
So paglabas mo rito ay ano na siya, may katabi na niya, likod niya yung dining room. So ganyan ang itsura niya. Meron na tayong lamisa, wala pa tayong ibang gamit. So labas tayo rito, dito ang kusina. Dito naman yung entrance, may ano dyan, may daanan papunta sa baba, sa garage. So, malaki pa itong space na to. Dito naman sa likod ko ay ang kusina, lutuan at lababo. Kung galing ka sa garage, meron siyang daanan papunta rito sa kusina. So, ganito ang bahay ni Manong Lakay. Huwag niyo sanang mamasamain, mga kaibigan. Kayo kapwa ko OFW, mahirap pang walang bahay. God bless you all.